Last year po nang nangyari itong encounter ko. Laking probinsya po kasi ako kaya first time kong tumira sa boarding house para malapit sa call center na papasukan ko. Marami akong napagtanungan na boarding house dito sa city. Either too crowded or masyadong mahal kaya naghanap pa ako. As much as possible gusto ko kasi na solo or dalawa lang kami sa room kasi most of the time puyat ako at gusto kong makatulog ng maayos. Hanggang isang schoolmate ko sa college ang nag-refer sa dati niyang boarding house. Mura lang daw doon at walang curfew. Pwede rin ang bisita anytime. Para sa akin good news yun kaya dumiretso na rin ako doon sa binigay niyang address. Pagbaba pa lang ng tricycle, maganda na agad yung pakiramdam ko sa lugar. Mga 30 meters lang mula sa highway kaya madali akong makaka-travel papuntang trabaho. Sabi ko sa sarili ko. Kumatok na ako sa malaking room doon sa baba. Sabi ng kaibigan ko doon daw nakatira ang landlord. Lumiti ako at nagtanong kung meron pa bang bakante dito. Sabi niya meron pa daw isa silang paupahan at binanggit niya ang address. Alam ko yun at may pagkaliblib, sigurado akong mahirap maghintay ng tricycle. Sabi ko na lang baka meron po kayo dito, Manong. Sabi niya kung gusto mo talaga meron dito pero old room. Huwag daw ako mag-expect ng sobra dahil 2013 pa yun last ginamit. Pero maganda dahil solo ka daw yun at may sariling CR. Tinur niya na ako sa boarding house. 3-story building pala ito at may rooftop sa taas. Doon daw pwede magsampay ang mga boarders. Ang second floor naman ay puro apartment. Pagdating namin sa third floor, parang abandoned nga ang lugar. May nakasteady na ilaw kasi madilim ang corridor. 12 rooms lahat ang nakita ko. 6 sa left at 6 din sa right. Nagtanong ako kay Manong kung ilan kaming boarders dito sa third floor. Sabi niya yung first room at 10th room lang ang occupied. Nasa 6th room ako. Bali nasa gitna talaga ng mahaba at madilim na corridor. Sabi ni Mang Boy, ang landlord, na lalagyan niya daw ng ilaw mamaya since bukas pa naman ang balik ko para maglipat. Ginawa pala nila yung stock room. Puno ng mga sako, bote ng alak, used lumber, plywood at mga lumang gamit ng mga boarders. Siya na daw ang bahalang maglinis at mag-secure ng doorknob at lock. Naging maganda naman ang usapan namin kaya nagbigay na ako ng 1 month advance and 1 month deposit ko. Kinabukasan pagdating ko, malinis na nga at binigay niya sa akin ang susi. Nagsimula na ako maglinis muli. Medyo may ilang part ng room na di ako convinced sa pagkakalinis at nag-ayos na rin ako ng mga gamit ko. Nag-arrange ng mga appliances like rice cooker, electric stove at heater. Nag-hanger ng mga damit at naglagay ng carpet. Past 6 PM na nung natapos ako at nagpahangin sandali sa labas. May lumapit sa akin at nagpakilalang Paul. Siya pala ang boarder sa first room at second year student daw siya sa malapit na university at kumukuha ng course na electrical engineering. Mabait naman si Paul. Sa pahaba rin ng kwentuhan namin, nabanggit niya na sila raw ang naunang mag-rent sa room na ginagamit ko. Lumipat lang daw sila after 2013. Di na rin ako nagtanong kung bakit. Sa unang linggo, normal naman ang lahat. Hanggang isang araw pagdating ko mula sa shift. 6 AM out ko, then kakain, check ng social media, laro ng mga online games, then tulog na by 8 AM. Nagising ako bigla ng 12 noon. May kumalabog sa pinto ko, sigurado ko. Dahil naalimpungatan ako. Tumayo ako agad at binuksan ko ang pinto. Walang tao. Nakita ko si Paul na may dalang pinggan at kaldero. Malapit kasi sa room ko yung lababo ng third floor. May nakita ka bang tao sa may pinto ko, Paul? Wala naman. Bakit? May kumalabog kasi. Akala ko may bata na naglalaro o may natisod sa harap ng pinto. Tiningnan lang ako ni Paul at tumango na parang naiintindihan niya. Di na rin siya umimik. Kinabukasan naman ay okay ang tulog ko buong araw. Nang magising ako ng 4 PM, gulat na gulat ako.
Naklas talaga ang carpet ko sa sahig at parang sinadya, lukot na lukot. Imposibleng hangin. Sarado kasi ang gitnang part ng building. Ang open side lang ay yung dalawang hagdan mula sa second floor, nasa gilid ng first at second room at sa gilid ng 11th at 12th room. Inayos ko ang carpet at lumabas sa kwarto ko. Parang may iba na. Doon ako sa mini balcony nagpahangin at nagpalipas ang oras. Magkabandang 6 PM dumating si Paul at binati ako. Nakwento ko sa kanya yung nangyari sa room, na parang hinila ang buong carpet ko at nilukot. Di daw yan first time nangyari dito. May kakaibang nilalang daw na nakatira dyan. Dati nung silang dalawa pala ng kapatid niya, marami din silang weird na experiences. May time na nahuhulog lang daw ang mga utensils nila. Natutumba ang mga gamit like electric fan, bangko at mini table. Pero ang pinaka-worst daw na experience nila ay yung nangyari ng alas 12. Nagulat daw sila sa kaligitnaan ng gabi, isa-isang nahulog at nabasag ang mga pinggan nila. Ramdam daw talaga nila na parang may tao na ng oras na yun. Nakasloob daw ang kapatid niyang tumayo at binuksan ang mga ilaw. Subalit wala na silang taong nakita, kundi mga bubog na lang sa sahig mula sa pinggan sa binasag nito. May dish cabinet daw sila kaya imposibleng nahulog lang iyon. Pagkatapos noon, lumipat na daw sila doon sa first room. Bakit dito naman ako nilagay ni Mang Boy kung ganoon? Iba-iba daw kasi ang landlord dito since family business pala. Iba daw ang landlord nila Paul at ng boarder dun sa 10th room. Kapatid rin ni Mang Boy. Si Mang Boy daw pala ang landlord ng mga apartment sa second floor. At dahil room lang ang need ko, yung stock room na ginagamit niya ang pinarentahan niya sa akin. Nagpaalam ako kay Mang Boy na after a month, lilipat ako sa isang room ng kapatid niya. Parang alam niya na ang dahilan kahit hindi ko pa sabihin. Last day ko na sa room, nagligpit na ako ng mga gamit ko dahil lilipat na ako sa second room sa tapat ni Paul. Nang isasara ko na ang kwarto ko, kinilabutan talaga ako nang may makitang anino mula sa liwanag ng CR. Isang taong nakatayo, parang nakamasid lang sa aking paglabas. Alam ko hindi ito aking refleksyon at wala ring tao sa loob ng mga oras na iyon.